Ang dami nang nagbago simula ng digmaan sa Ukraine. Noong unang inilunsad ang pagsalakay ng Russia, inakala ng lahat na ang labanan ay mananatili lamang sa loob ng Ukraine. Sumalakay ang Russia, nagdepensa ang Ukraine. Ganon ang usapan, lalo na sa pananaw ng Russia. At sa ilang sandali, ganon nga ang takbo ng digmaan. Nagbago na ang lahat. Lingguhan nang umatake ang Ukraine at tinatarget na ang mga lugar sa loob ng Russia. Ngayon, lalong pinalalakas ang mga atake. Wala nang ligtas sa Russia ngayon dahil may ginawa ang Ukraine na hindi ka panipaniwala at siguradong magiging bangungot para kay Vladimir Putin. Nagsisimula ang lahat sa sandatang pamilyar na sa Russia, ang Palyonitsia. Ipinakilala sa militar ng Ukraine ang pinahusay na missile drone noong Agosto, 24 kasabay ng pagdiriwang ng unang kumpirmadong paggamit nito laban sa base militar ng Russia sa Voronezh. Nangyari rin ang unang paggamit na iyon sa araw ng kalayaan ng Ukraine, na malinaw na mensahe para kay Putin. Ito ang sandatang panangga ng Ukraine sa kanilang soberanya. Ang Palyonitsia ay isang kahangahangang sandata. Ngunit kakaunti ang detalye tungkol sa kakayahan nito dahil tahimik ang Ukraine sa proyekto. Gayunpaman, sa loob ng halos isang taon na ngayon, naging mahalagang bahagi ang drone missile ng kakayahan ng Ukraine sa malalayong pag-atake at patuloy itong nagdudulot ng pinsala sa mga puwersa ng Russia mula noon. At kung iyon na ang katapusan ng kwento, siguradong magalit pa rin si Putin. Isa na namang sandata na maaaring gamitin ng Ukraine para sirain ang kanyang makinarya ng digmaan ay isa na namang sobrang sandata para sa kanya. Hindi dapat tinatamaan ng Ukraine ang Russia sa sarili nitong teritoryo, pero patuloy itong nangyayari. Ngayon, kayang tamaan ng Ukraine ang mas malalim gamit ang Palyonitsia. Yun ay dahil, ayon sa ulat ng Kiev Post, noong Setyembre 3 ang Palyonitsia ay kakakatanggap lang ng malaking upgrade na magpapabago rito mula sa pagiging isang mapanganib na sandata tungo sa pagiging tunay na sandata. Tunay na bangungot ito para sa mga base militar ng Russia at mga oil refinery. Nalaman natin ang upgrade dahil ipinakita ang bagong Palyonitsia sa Depensa Exhibition sa Kielce, Poland, kamakailan. Ibinigay ni Militani ang mga mahahalagang detalye dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang sandata at malamang na tinanong ang gumawa nito, ang Ukroboronprom, tungkol sa kung ano ang kaya nitong gawin. Kahanga-hanga ang specs. Ayon kay Militani, ang bagong drone ay may habang 115 talampakan at 55 talampakang lapad ng pakpak. Ginagawa nitong sapat na compact ang drone para makaiwas sa depensa ng himpapawid ng Russia, habang sapat naman ang laki nito para magdala ng pampasabog na kayang magdulot ng matinding pinsala. Ayon kay Militani, ang bagong version ng missile drone ay may bigat na 700 at 5 libra. Mga 200 at 20 libra rito ay nakalaan para sa tinatawag ng outlet na combat unit ng drone. Sa madaling salita, ang bagong Palyonitsia ay kayang maghatid ng higit sa 200 libra ng puwersang pampasabog laban sa isang target. Siyempre, ang mabigat na pampasabog na karga ay walang saysay kung kayang pabagsakin ng Russia ang bagong sandatang ito mula sa himpapawid. Mukhang pinaghandaan na ng Ukroboronprom ang posibilidad na iyon at ginagawa ang lahat para hindi maabot ng depensa sa himpapawid ng Russia ang bagong Palyonitsia. Ang missile drone ay may abot na 400 at 4 na milya, kaya nitong tamaan ang mga target lampas sa hangganan ng Russia. Mabilis ito, umaabot sa transonic na bilis na 500 at 59 milya bawat oras. Marami sa air defense ng Russia ay may mas mabilis na missile. Halimbawa, ang S-400 ay may missile na kayang umabot sa bilis na Mach 15 higit 20 beses na mas mabilis kaysa bagong drone ng Ukraine. Hindi lang bilis ang mahalaga sa air defense. Ang S-400 ay ginawa para labanan ang malalaking, mabilis, at madaling ma-detect na target sa himpapawid na hirap umiwas sa missile. Ang Palyonitsia ay kumakatawan sa isang napakaibang hamon para sa mga ganitong uri ng sistema na malampasan. Ipinapakita ito sa bilis ng pagpapalit ng altitude ng missile drone na maaring lumipad mula 49 hanggang 1,640 talampakan. Mababa iyon kumpara sa fighter jet na may flight ceiling na 10,000 talampakan. Ito ang dahilan kung bakit mahihirapan ang air defense ng Russia sa bagong Palyonitsia. Sa pinakamababang altitude nito,
Sobrang lapit ng drone sa lupa na ang anumang paparating na missile ay may parehong posibilidad na tumama sa isang mahalagang istruktura sa loob ng Russia, gaya ng posibilidad nitong tamaan ang maliit na drone. Hindi talaga mahusay sa pagsubaybay ang radar ng air defense system ng Russia. May iba pa. Pangunahing depensa ng Russia laban sa drone ng Ukraine ay electronic warfare o electronic warfare. Noong Abril, iniulat ng Forbes na nag-deploy ang Russia ng bagong electronic warfare system laban sa drone ng Ukraine. Ang mga sistemang iyon ay kayang mag-jam at kahit mag-spoof ng mga global positioning system, signal na karaniwang ginagamit ng mga drone para sa kanilang nabigasyon. Kaya't napaka-epektibo ng mga ito bilang mga panlaban. Ang isang drone na hindi alam kung saan ito dapat pumunta ay tiyak na mamamali ng target. Kapag nagbibiyahe sa malalayong distansya tulad ng abot ng bagong Palyonitsya, may solusyon na ang Ukroboron Prom sa problemang ito. Iniulat ng Euromaidan Press na ang bagong missile drone ay may inertial navigation system na hindi gaanong naaapektuhan ng electronic warfare techniques. May ilang uri ito ng resistensya sa electronic jamming, pero di pa alam ang eksaktong klase nito. Ayon kay Militani, kaya nang lumipad mag-isa ang Palyonitsya, na posibleng hindi na nito kailangan ang global positioning system na hinaharang ng Russian electronic warfare systems. Hindi na ito kailangan sa parehong paraan na kailangan ito ng karaniwang drone. Gagamitin ng Palyonitsya ang satellite navigation para lang itama ang direksyon kapag lumihis sa automatikong ruta. Ibig sabihin, walang permanenteng global positioning system signal na matutukoy at masisira ng electronic warfare system ng Russia. Sa halip, pasulput-sulput lang gagamitin ang satellite signals kapag kailangan, kaya mas mahirap matukoy ng electronic warfare system. Kahit matukoy ang signal, malamang wala na ito bago pa magawa ng Russia ang pag-jam. Mayroon ding simbolikong kahulugan ang Palyonitsya na dapat isaalang-alang. Ang drone na misil ay ipinangalan sa isang tradisyonal na tinapay ng Ukraine. Isang sinadyang hakbang upang iparating ang mensahe na ito ay isang sandata na ginawa sa Ukraine ng mga taga-Ukraine. May bahid din ng panunuya sa pangalan. Madaling bigkasin ng mga Ukrainian ang Palyonitsya, pero nahihirapan dito ang mga Ruso dahil sa pagkakaiba ng wika. Ang katotohanan ito ay lalo pang nagpapalalim sa kulturang epekto ng drone na misil dahil itinuturing itong sandata na mas mahusay na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga Ukrainian kaysa sa halos lahat ng iba pa sa kanilang arsenal. Kaya ang mahalagang punto rito ay simple lang. Ang Palyonitsya ay isa ng napakahalagang sandata para sa Ukraine. Hindi nagbigay ng maraming detalye ang Ukraine tungkol sa orihinal na drone na misil o kung kailan ito ginamit. Ang bagong version ay lahat ng dahilan kung bakit mahusay ang Palyonitsya, pero mas maganda pa. Mas malaki, mas malakas, mas mabilis. Isang drone na misil na kayang wasakin ang kahit anong tamaan, na siyang nagdadala sa atin sa dahilan kung bakit napakahalaga na lumitaw na ngayon ang bagong version ng Palyonitsya. Una, hindi matatawaran ang timing ng pagdating ng upgraded na missile drone na ito. Bakit? Mas pinapahirap ng United States sa Ukraine ang pagsagawa ng ganitong malalalim na pag-atake. Isa ito sa pinaka-epektibong paraan laban sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Noong Agosto 23, wala pang 2 linggo bago inilabas ang bagong Palyonitsya. Iniulat ng Wall Street Journal na hinarangan ng United States Defense Department ang Ukraine sa paggamit ng long-range na sandata gaya ng ATACMS para atakihin ang Russia sa sariling teritoryo. Hindi ito isang tahasang pagbabawal, pero parang ganoon na rin. Kailangan na ngayong dumaan ng Ukraine sa proseso ng pag-aproba para sa bawat pag-atake na nais nitong isagawa. At ang oo mula sa United States ay sobrang bihira. Sobrang bihira na parang wala pang natatanggap na oo ang Ukraine. Sa nakalipas na ilang buwan, matagal nang ipinatutupad ng United States ang ganitong polisiya. Sabi ng Wall Street Journal, nagsimula ang pag-aproba noong tagsibol. Ayon sa outlet, may isang hindi pinangalanang source na kinontak nila para sa artikulo. Isang beses, sinubukan ng Ukraine gamitin ang ATACOMS sa target sa Russia, pero hindi sila pinayagan. Ayon sa source, kailangang dumaan ang pagsusuri kay United States Defense Secretary Pete Hegseth na may huling desisyon. Ibig sabihin, ang paggamit ng Ukraine ng mga missile na gawa sa United States, pati na rin ang iba pang Western na missile na umaasa sa mga sistema o intelihensya ng United States para maipadala, ay malaki ang pagdududa ngayon. Nagkaroon ng 2 problema ang Ukraine dahil sa prosesong ito ng pag-aproba. Ibig sabihin, naapektuhan ang kakayahan ng Ukraine na gamitin ang United States long-range missile sa loob ng Russia.
Nakasalalay ito ng buo sa kung ano ang magiging diskarte ng Amerika sa Russia sa panahong iyon. Ayon kay Caroline Leavitt, Press Secretary ng White House, nais ng United States na matapos ang digmaan sa Ukraine sa isang kasunduang pangkapayapaan. Sabi ng Wall Street Journal, malinaw kay Pangulong Trump na dapat matapos ang digmaan sa Ukraine. Walang pagbabago sa posisyon ng militar ng Russia at Ukraine ngayon, ayon sa kanya. Problema ito para sa Ukraine. Kung itinutulak ng United States ang kapayapaan sa pamamagitan ng negosasyon na sila ang tagapamagitan, natural lang na gusto nilang ipakita na sila ay kasing neutral hanggat maaari. Mahihirapan kang tawaging neutral yan kung United States made missiles sumasabog sa mga base at oil refinery sa Russia. Malamang kaya may bagong proseso ng pag-aproba para may option ang United States. Kung nais ng Amerika pasayahin si Putin, tatanggihan nito lahat ng hiling ng Ukraine. Pumapayag lang ang United States kung gusto nitong patamaan ng Ukraine ang isang target, hindi dahil mahalaga ito sa Ukraine. Pangalawa, ipagpalagay natin sandali na may tsansa ang Ukraine na maaprubahan para sa pag-atake. Kahit ganoon pa man, ang katotohanan kailangan pa nitong dumaan sa proseso ng pag-aproba ay nangangahulugan na nasasayang ang mahalagang oras. Ang target ngayon, tulad ng eroplano, pwedeng mawala bukas. Ang bawat oras na nasasayang sa pag-aproba ay nagpapalaki ng tsansang hindi na maabot ang target. Bukod dito, posibleng malantad sa Russia ang kahilingan ng Ukraine sa pamamagitan ng mga lihim na ahente sa Department of Defense na maaaring magdulot ng kawalang saysay ng mga gawain. Malupit ang kabalintunaan sa pangangailangang pag-aproba ng United States na hindi naman nito binibigay. Noong Agosto 31, iniulat ng Kiev Independent na paparating na sa Ukraine ang unang batch ng 3,350 United States made Extended Range Attack Munitions, ERAMs, pinondohan ng dolyar. 850 milyon mula sa European partners ng Ukraine, ang Extended Range Attack Munition ay may saklaw na 285 milya at ginawa para bigyan ang Ukraine ng muraang sandata laban sa kalaban, pati na sa loob ng Russia. Hindi pa tiyak kung magagamit ng Ukraine ang ERAMs para sa isa sa mga layunin nito. Malamang, ang proseso ng pag-aproba ng Amerika ay aabot din sa sandatang gawa sa United States na ito. Kahit pa ang nasabing sandata ay idinisenyo para gawin mismo ang bagay na iyon. Mukhang determinado na ngayon ang United States na pigilan ang Ukraine sa paggawa nito. Lahat ng ito ay nagbabalik sa atin sa Paleonitsia. Hindi aksidente na lumitaw ang mas malakas at malayuang missile drone ilang buwan matapos gawin ng United States ang bagong proseso ng pag-aproba. Alam ng Ukraine na dapat nilang bawasan ang third parties at tagapamagitan sa desisyon sa malalayong pag-atake. Ang paggawa ng sarili nilang mga sandata ang pinakamainam na paraan para magawa iyon. Sa Paleonitsia, hindi na kailangang humingi ng pahintulot ang Ukraine kanino man. Pipili lang sila ng target na Ruso at papaputukin agad. Walang delay sa pag-atake o pag-aalala kung may sagot mula sa United States. Inaalis ng Ukraine ang isang kaalyado sa malalayong pag-atake dahil sa mga para sa kanilang makatarungang dahilan. Ang Paleonitsia ay hindi lang pangalan ng Ukraine, kundi simbolo rin ng kakayahan nitong gawin ang mga bagay na tinututulan ng ilang taga-kanluran. Tamaan ang target sa lupa at dagat sa Russia. Kailangan ding harapin ni Putin na dumarami na ang produksyon ng Paleonitsia. Ayon sa Euromaidan Press, inanunsyo ng mga opisyal ng Ukraine ang plano na palakihin ang produksyon ng orihinal na version ng missile drone. Matapos ang unang matagumpay na pag-atake nito noong Agosto 24 ng nakaraang taon. Noong Agosto 2025 tinatayang isa kada araw ang produksyon. Ayon sa Kiev Post, malamang nadagdagan pa ito dahil sa dolyar. 116 milyon na puhunan ng Lithuania para sa drone production gamit ang Danish model ng pamumuhunan sa industriya ng armas ng Ukraine. Ang modelong ito, na gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ay nilikha ng Denmark. Ay isang mekanismo kung saan bumibili ng armas mula sa Ukraine ang mga bansa. Ginagawa at ginagamit ng Ukraine ang mga armas na yon, patunay na umiiral ang Danish model para suportahan ang depensa ng Ukraine at bigyang daan ang mga bansang Europeo na makatulong nang hindi nauubusan ng sariling armas. Epektibo ang modelong ito at ginagamit ng Ukraine para makagawa ng 365 Paleonitsia drone taon-taon. Maaari lang nating ipalagay na ang pagpapakilala ng bagong version ng missile drone na ito ay susundan agad ng isang combat test para masigurong maibibigay nito ang lahat ng mga pagpapabuti na iniulat ng Militany. Ipagpalagay nating magiging matagumpay ang mga pagsubok na iyon. Ilaan ng Ukraine ang lahat ng kakayahan sa paggawa ng bagong bersyon ng Paleonitsia
para magkaroon ng matibay na imbentaryo sa pag-atake laban sa Russia. Ang industriya ng depensa ng Ukraine ay dahilan kung bakit mahalaga ang bagong bersyon ng Palyonitsia. Hindi nag-iisa ang bagong missile drone ng Ukraine na may pinalawak na saklaw. Sa katunayan, sinasamahan ito ng marami pang iba pang mga sandata na may mahabang abot. Ginagawa ito sa Ukraine at magiging mapaminsala kung gagamitin laban sa Russia. Ginawa ang mga sandatang ito bilang tugon sa kawalang katiyakan na dulot ng bagong proseso ng pag-apruba ng United States. Walang pakialam si Putin sa motibo. Mahalaga sa kanya na gumagawa ang Ukraine ng mga sandatang para sa ganoong layunin. Ito rin ang nagpasiklab ng giyera sa Ukraine. Kasama sa mga bagong sandatang ito ang Flamingo, na kayang maglakbay ng mahigit 1,800 milya, ibig sabihin ay kaya nitong tumama hanggang sa kaibuturan ng Russia para mapatumba halos anumang target militar na may kahalagahan sa giyera sa Ukraine. Ang Flamingo ay gawa ng Ukrainian company na Firepoint. Ayon kay politiko, hindi lang ito long-range na missile, mabigat din tumama, paliwanag ni Firepoint Chief Executive Officer Irina Tarek. Ayaw naming ilabas ito noon, pero ngayon na ang tamang oras. Ayon kay Tarek sa politiko, ang Flamingo ay long-range cruise missile na may 1,100 at 50 kg warhead at abot hanggang 3,000 kilometro papasok ng Russia. Para sa konteksto, ang 1,100 at 50 kilo ay mga 2,000 at 500 pounds sapat na bomba para pabagsakin ang buong pasilidad. Ayon kay Tarek, 9 na buwan lang dinevelop ang bagong missile at target ng kumpanya nilang gumawa ng 200 bawat buwan. Baka di magtagal, harapin na ni Putin ang mga Flamingo na sumisira ng military site sa Russia gamit ang upgraded missile drone. At hindi pa rito nabanggit ang bagong Neptune missile na dinidevelop ng Ukraine. Ang bagong Neptune, gaya ng evolved na Palyonitsia, ay dinisenyo para sa mas malayong paglalakbay at mas malakas na tama kaysa orihinal. Alamin ang lahat tungkol dito sa aming video tungkol sa missile development. Ang meron tayo dito ay isang sinadyang pagsisikap ng Ukraine na mag-develop ng malaki at napakalakas na arsenal ng mga sandata. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa anumang uri ng garantiya sa seguridad na maaaring manggaling o hindi manggaling sa kanilang mga kaalyado. Ayon sa New York Times, nagulat sila noong Setyembre 2 tungkol sa multi-bilyong dolyar na industriya ng depensa ng Ukraine. Kinapanayam ng pahayagan ang kalihim ng panloob ng Ukraine, Iho Klemenko, tungkol sa kasalukuyang damdamin sa Ukraine. Ayon kay Klemenko, ang pangunahing garantiya ng seguridad ng Ukraine ay isang mahusay na sanay at laging handang hukbo. Diplomatikong sinasabi ng Ukraine na palalakasin nito ang sarili para hindi na muling guluhin ng Russia o iba pa matapos ang digmaan. Nakatuon ito sa hinaharap, lalo na sa paggawa ng bagong Palyonitsia at iba pang sandatang may mahabang abot. Nakatuon ang Ukraine sa hinaharap matapos ang digmaan, ngunit nananatiling banta ang Russia. Habang dumarami ang sandatang may mahabang abot ng Ukraine, mas madali nilang masagot ang anumang pag-atake ng Russia gamit ang mga missile at drone na kayang sirain agad ang infrastruktura ng digmaan. Tungkol naman sa mga garantiya ng seguridad, gustong-gusto ito ng Ukraine, ngunit sinisiguro nitong handa sila para sa hinaharap kung saan maaaring hindi ito ibibigay. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng pag-usbong ng bagong Palyonitsia iyon. Palaging naghahanap ang Ukraine ng paraan para palawakin ang deep strike strategy na nabuo nila nitong mga taon. Hindi mawawala ang estratehiya. Ipinahayag ng malinaw ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Agosto 31 matapos ang isang pag-atake ng Russia na nag-iwan ng 60,000 Ukrainians na walang kuryente. Iniulat ng Al Jazeera na planong maglunsad ng panibagong malalalim na pag-atake ang Ukraine na dati nang ginamit upang mapinsala ang kakayahan ng Russia sa pagpino ng langis. Ayon sa politiko, 20% ng produksyon ng gasolina ng Russia ay hindi gumagana, kaya nagkakaroon ng kakulangan ng gasolina sa bansa. Kasama lahat iyan sa plano ng Ukraine. Kapag mas maraming binhing hindi pagkakasya ang naitanim sa Russia, mas malaki ang tsansang mag-alsa ang tao laban kay Putin. Kahit hindi mangyari iyon, ang malalalim na pag-atake ng Ukraine ay humihina sa makinarya militar ng Russia at nagpapabawas ng pressure sa depensa ng Ukraine. Dito pumapasok ang bagong version ng Palyonitsia sa paghina na ito. Ginamit ng Ukraine ang sandatang subok na sa labanan at pinabuti pa, tulad ng Flamingo, Long Neptune, at iba pang long-range na armas na gawa ng Ukraine. Hindi na magtatagal at hindi na makakaasa si Putin na tututol ang United States sa mga pag-atake sa kanyang teritoryo. Hindi na kailangan ng Ukraine ng pahintulot. Tatamaan nito ang anumang target kapag kailangan. Magpapadala ang Ukraine ng missile
Missile drone kay Putin na ipinangalan sa tinapay na hindi niya mabigkas. At wala nang magagawa ang leader ng Russia tungkol dito. At marami pang paparating na mga sandatang pangmalayuan. Pagod na ang Ukraine sa depensa at ginagamit na nila ngayon ang malaking arsenal ng missile na naipon sa nakaraang 2 taon. Alamin pa ang tungkol sa impyernong sasapitin ng Russia sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa mga bagong sandata ng Ukraine. Salamat sa panonood.